Bayan, ang buwan ng Agosto ay National Lung Month at isa sa karaniwang sakit sa baga ay yung tuberculosis o TB. Ayon po sa Department of Health, ang tuberculosis ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng isang people living with human immunodeficiency virus o PLHIV. Batay pa po sa datos ng DOH, isa sa kada 5 namamatay na people living with HIV ay dahil po sa tuberculosis. At para bigyan pa tayo ng dagdag na impormasyon tungkol sa sakit na TB, makakausap po natin si Ma'am Florita Dalida, ang founder ng TB Heals. Ang TB Heals o TB Health Education and Livelihood Support Community Incorporated ay isang non-profit organization po na tumutulong sa gobyerno para mawakasan ang tuberculosis sa bansa. Ma'am, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga po, Rise and Shine, Pilipinas. Right. Ma'am Florita, ano po ang misyon ng inyong grupo, ito pong TB Heals? Ang vision po ng aming TB Heals ay makita na ang Pilipinas ay ligtas na sa sakit na tuberculosis. Ano po bang ang kasalukuyang status ngayon? Are we really safe from TB, ma'am? Ang Pilipinas po ay pang-apat po sa buong mundo sa may pinakamaraming kaso ng TB. So from top 7 nung 2019, ngayon po sa latest na datos na pinalabas po ng World Health Organization, ang Pilipinas po ay pang-apat na po sa may pinakamaraming kaso. At sa ngayon po, sa ating datos, 638 po kada 100,000 populasyon ang nagkakaroon po ng sakit na TB. Ma'am, paano po nakakatulong ang TB Heals sa gobyerno at sa ating pong komunidad? Ang TB Heals po ay isang support group. Tumutulong po kami sa mga pasyente po na dinadapuan ng sakit na TB sa pamamagitan po ng pagbibigay sa kanila ng gabay kung paano nila haharapin ang karamdaman na TB. Maliban po doon, binibigyan po namin sila ng gabay kung saan po sila dapat pumunta para sa mga serbisyong kakailanganin mula sa ating gobyerno. Well, ma'am, mayroon po ba kayong datos? Gano'n na po ba karami yung mga natulungan ng inyong grupo na gumaling na sa sakit na TB? Nako, hindi na namin mabilang, sir, kasi hindi naman po kami naglilista. Pero since 2018 po, nung naitatag po ang TB Heals, bumaba po ang bilang ng mga taong humihinto sa gamutan na nasa aming nasasakupan. So, from 46% po noong pumasok kami sa isang pasilidad sa Rugasiano M. Mercado Memorial Hospital, 46% po ang mga humihinto sa gamutan. Pero nung magkaroon po ng TB Heals, mula po sa 46%, naging 5% po ang loss to follow-up noong 2020. Pandemic days pa po yun, nag 5% po ang loss to follow-up o yung mga humihinto sa gamutan. Yun po ay dahil ang mga miyembro ng TB Heals ay naging accountable sila sa isa't isa, sa kagalingan ng isa't isa. So nagsusuportahan po ang mga miyembro, pinupuntahan yung mga pasyente na humihinto na sa gamutan at kinukumbinsi sila na bumalik. Maliban po doon, yung mga pasyente natin na hirap sa kanilang kabuhayan, tinutulungan natin sila para po makalapit po sa mga social services na pinibigay po ng ating pamahalaan. Alright, ma'am. May mga makabagong pamamaraan po ba na TB screening para malaman na kung ikaw ay merong taglay na sakit nito? So maliban po sa ating symptoms screening kung saan po ay binabantayan natin yung mga sintomas ng TB na tulad ng 2 linggong ubo na hindi maipaliwanag, nainom mo na lahat ng cough syrup, hindi ka pa gumagaling. 2 linggong pabalik-balik na lagnat na hindi mo rin maipaliwanag. Pagbaba ng timbang kahit hindi ka naman nagda-diet pero pumapayat ka. Pati po yung labis na pagpapawis sa gabi kahit malamig ang panahon. Yan po yung mga sintomas ng TB. So maliban po dyan, kung meron ng ganyan yung pasyente, mainam kasi alam niya na kailangan niya magpa-check up. Pero kung wala po, meron po tayong mga ginagawang mga active case finding sa mga komunidad. Ito po ay isinasagawa ng DOH para po magkaroon po ng, malaman po natin yung estado ng baga ng ating mga mamamayan. So, yung active case finding po na yun, binibigay po yun ng libre sa mga communities
sa ngayon po, meron na tayo nung AI na X-ray. So, mas madali pong makita kung meron pong problema ang baga ng ating mga mamamayan. Okay, panghuli na lamang po, Ma'am Florita, doon po sa ating mga kababayan na meron pong ganitong sakit, paano po kayo malalapitan ng TB Heals ng inyong organisasyon? I-like and follow lang po ninyo ang aming FB page, yung TB Health Education and Livelihood Support Community. Nasa Facebook po kami. Maliban po doon, meron din po kaming Call Ka Lang TB Hotline. Nasa Facebook din po yon. I-like and follow nyo po para po sa mga katanungan ninyo na may kinalaman po sa TB. At kung meron din po kayong concern tungkol sa mental health at saka kailangan nyo ng legal assistance dahil kayo po ay na-discriminate or na-stigmatize kayo dahil sa inyong TB status, pwede din po kayong lumapit sa Call Ka Lang TB Community Hotline. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Florita Dalida ng TB Heals. Salamat po, ma'am. Thank you.